Yan, aral po tayo ng salita ng Diyos. At ang atin pong tatalakayin ngayon ay tawagin po natin itong the signs of a true follower. So, ang background po ng ating pong gospel ay makikita po natin yung mga previous na scenario kung saan ang atin pong Panginoon ay matagumpay na pumasok ng Jerusalem, the triumphant entry. And then dun din dati na makikita ang atin pong Panginoon pag punta ng Bethany, nakakita po siya ng puno ng igos, madahon pero walang bunga, which nagpapatungkol na naman po ito dun sa bayan ng Diyos, bayan ng Diyos, sa mga religious leaders na ang daming alam pagdating sa kautusan, ang daming alam sa batas, ang lago pagdating sa mga katuruan at aral, pero walang bunga. There is no fruit of obedience and there is no fruit of repentance. So nagpalayas din ng Panginoon ng mga manininda doon sa templo. Yung Jesus cleansed the temple. Dito mga kapatid ay kinwestiyon na ng mga religious leaders, ng mga Pharisee. Kino-question nila yung authority. From which authority, saan daw nagmula ang kanyang otoridad para gawin ang mga bagay na yun. At tinanong din sila ng Panginoon kung saan nagmula ang kapangyarihan ni Juan Bautista. Saan ba nagmula si Juan Bautista? Nung i-question yun ng Panginoon ay hindi nila masagot, kasi alam nila, trap din sa kanila yun, na pag sinabi nilang sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa kanila, bakit hindi kayo naniwala? Kapag naman sinabi niya na hindi sa Panginoon, ay lalabas naman na kinakalaban nila yung pinaniniwalaan ng mga tao. So ang sabi nila sa Panginoon, hindi namin alam. At nang sila'y sumagot ng hindi nila alam, saka sinabi ni Jesus sa kanila na hindi ko rin sasabihin. At dito na po pumasok yung talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ano sa palagay ninyo? Sabi niya, ano sa palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. Tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi. Tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. So tingnan natin mga kapatid, yung signs of a true follower, yung palatandaan ng totoong mga tagasunod ng Panginoon. Madalas naririnig natin yung salitang action speaks louder than words. Yung mas malakas na nagsasalita ang ating mga kilos kesa sa ating mga sinasabi.
dito sa pagbibigay ng Panginoon ng parable, again, just to remind para po sa mga tagapakinig po natin, parable is an earthly story with a heavenly meanings, no? With a divine meaning. So yan po ay mga normal na mga salaysay, kwento na meron pong makalangit na pagpapakahulugan ng Diyos, ng ating Panginoon. So merong dalawa ditong karakter na sobrang ginamit ng Panginoon to emphasize, to personify, no? Ito ay isang figure of speech ng personification. Isinasa katauhan niya yung dalawang anak sa pamamagitan ng kanyang mga tagapakinig, no? At mga nais paratnan nung kanyang talinghaga. So dalawang anak nung isang ama na nakatatanda at nakababata. Yung older son ay sinabihan niya na pumunta sa ubasan para magtrabaho doon. Pero ang sabi nito ay ayoko. Bagamat nung napag-isip niya ay pumunta siya at nagtrabaho. Samantalang yung nakababata ay umoo pero hindi naman pumunta. So dyan po tayo kukuha ng lesson ng atin pong pag-aaralan ngayon. Noong una, yung older son, hindi siya pumayag, hindi siya nagkompromiso na pupunta, pero pumunta. That refers to tax collectors, no? At dun sa mga bayarang babae. Ang nakaka-impress po dito yung pagtanggi niya, sapagkat sa totoo lang po, it is an honest answer na sabihin natin sa Panginoon kung talagang hindi natin nais, kaysa yung magkukunwari po tayo na gusto natin pero hindi naman pala. Mas gusto ng Panginoon yun, mga kapatid, no? Yung wala tayong kompromiso, no? Bagamat nung una hindi siya nagsabing pupunta, pero nung ma-realize niya, actually yung ginamit sa ibang translation, nung mapag-isip-isip niya, no? Pero sa ibang salin, ang ginamit nung mapag-isip-isip niya, siya'y nagsisi. So verse 29, he repented and changed of direction. Siya po ay nagsisi at nagbago ng pasya, mga kapatid. Nagsisi at nagbago ng pasya. So nagkaroon siya ng tinatawag nating complete U-turn from darkness to light. Nagkaroon siya ng complete U-turn mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin na ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. God is a God of second chance, or God is a God of chance. Ang Diyos ay nagbibigay lagi ng pagkakataon sa atin na ma-realize natin yung ating mga pagkakamali until ma-realize natin yung ating mga pagkakamali. Bagamat minsan parang kung iisipin natin, ang tao na-abuse niya yung kanyang kalayaan na tumanggi sa Diyos. Pero doon mo makikita kasi yung kasaganaan ng grasya ng Panginoon. Doon natin makikita yung sobrang abounding grace of the Lord sa buhay po ng tao. Bagamat hindi po natin dito sinasuggest na abusuhin po natin yung grasya ng Panginoon. Hindi natin dito iminumungkahi na abusuhin ang biyaya ng Panginoon. And yet, still, makikita pa rin natin dito yung saganang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And God accept even your broken past. Kahit meron kang pangit na kahapon, no? Nung araw ay ayaw mo ng Diyos, ayaw mo ng gawain, ayaw mo ng paglilingkod, ayaw mo ng pagsunod.
Pero isang araw nang marinig mo ang salita ng Panginoon, nang marinig mo ang aral ng pagsisisi, tayo po ay tumalikod at tumalima sa kasalanan. Ano po yan? Tinatanggap po ng Panginoon yan. God accept even your broken past. At alam naman ng Lord na yung pagsunod natin minsan labag sa gusto natin, no? Labag sa gusto natin. Pero kapag ginawa naman po natin yun, no? And total, nandito na rin lang naman, let's do what God's will for us. Gawin na natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. At pag tayo naman po ay tumalima, God will honor our obedience. I-honor ng Panginoon yung pagsunod po natin. In fact, dito, yung mga tax collector, tinuturing na mga sinner, makasalanan, hindi tinatanggap sa lipunan, outcast, sobrang nahatulan na siya ng mundo, no? Dahil sa kanyang mga nagawang pandarambong at pandaraya, maging yung mga bayarang babae, sobrang napakarurumi ng tingin ng mundo, tingin ng tao, tingin ng kanilang kapwa, tingin ng relihiyon. Pero salamat po sa Diyos, dahil si Kristo nagbigay siya ng halimbawa that even the dirtiest people in the world ay kaya niyang linisin at hugasan sa lahat ng karumihan. So God will still honor our obedience. Hindi yung pagsuway ang makikita niya. Ang makikita niya sa atin, yung ating action na handa tayong tumalima sa atin pong dakilang Diyos. While yung younger son dito, yung younger one, yes siya nung una, oo, pero hindi po naman pumunta. That pertains to the religious people na pinakita lang nila na wala silang palabra de honor, no? Yung wala silang word of honor, na yes sila in the law, no? Pero nire-reject nila yung katotohanan, yung katwiran ng Diyos. God, honor your words. Tayo po ay nagsasalita ng mga pangako natin sa Diyos. Ginagalang yan ng Panginoon. Kaya nga sa Biblia, merong principle, yes if yes, no if you no. No, kapag oo, pag hindi, hindi. Mas gusto ng Panginoon yun kaysa yung sinasabi nating oo pero hindi, no? So ayaw niya ng compromise, Christian. Ayaw niya ng mga compromise na mananampalataya, or they have known the truth, no? Okay lang kung hindi pa nila alam yung katotohanan, eh. Kagaya ng mga tax collector na yan, ng mga talagang legit na mga makakasalanan, legit na mga suwail, nang makarinig ng katotohanan ng Diyos, sila'y tumalima. Pero itong mga religious leaders, though they have already known the truth, and yet they did not repent. Hindi sila nagsisi. They did not turn from sinful life. They did not turn away from their sinful life. And even they did not believe. Hindi rin nila pinaniwalaan. Well, ano po ba mga yung usually nagiging hindrance kung bakit nga po ba hindi sila naniwala? At bagamat nakita na nila, sabi ng Panginoon, nakita nyo itong mga bagay na to, pero hindi pa rin kayo naniwala, hindi kayo nagsisi, at hindi kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan. Anong hindrance? Ang hindrance po dyan, yung confidence of their own righteousness. Yung akala nila, yung mali nilang akala na sila ay matuwid, sapagkat sila ay sumusunod sa batas, sa kautusan, no? Pero nagkamali sila, sapagkat sabi po dito ng ating Panginoon sa Matthew 7:21, not all who says to me, yes Lord, will enter into the kingdom. Pinaparaphrase ko lang po, no?
Sabi doon, not everyone who called to be Lord, Lord will enter the kingdom of God. Kundi yaon lamang daw sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. So, di lahat ng tumatawag, no? Not all who says, yes Lord, will enter the kingdom of God. Kung ipaparaphrase mo po yun. But only, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, it doesn't matter kung ilang beses nating natanggihan ng Diyos. It doesn't matter kung ilang beses tayong nadapa, tumalikod, tumumbabo, gumulong, nagkasala. Sa katotohanan po niyan ay sa oras na tayo ay sumunod at tumalima sa Panginoon, God will still honor your yes. God will still honor the fruit of your repentance, the fruit of your obedience by turning away sa atin pong mga kasalanan. No? Kasi mas gusto ng Diyos basically, mas gusto ng Diyos yung mga masasama na naging mabuti kesa naman dun sa mga mabubuti na naging masama. Mas gusto ng Lord yung mga people who come to realize that they need God. People who come to realize that there is no hope without God. Sabi nga ni Bishop Bacani, sabi niya, every saint has its own past. Lahat ng mga santo o lahat ng mga hinirang, lahat ng mga lingkod na tinawag ng Panginoon ay merong mga bulok at pangit na kahapon. Pero isang araw, nakita nila yung biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. At hindi na nila to nilayuan. So, kagaya ng alibugang anak, no? Umalis, tumalikod, winaldas yung kanyang pribilehiyo, yung kanyang kayamanan. He is even enjoying more than anyone in the kingdom. Pero lumayas, iniwan ng kanyang ama at kinuha ang kanyang parte, ang kanyang mana. But God will always respect and honor our decision. Pinagbigyan siya ng Panginoon. But when he realized, sabi doon sa prodigal son, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang pagkakamali, mga kapatid, no? Nung mapag-isip-isip ng taong ito yung kanyang pagkakamali, sinabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa tahanan ng aking ama. No? He decided to go back to his father's house. Nang siya ay bumalik sa kanyang ama, nakita po natin ang kwento ng alibugang anak. Tinanggap siya ng dalawang kamay na may pagyakap. Tinanggap siya ng may pagtanggap at may gantimpala ng pagmamahal. Hallelujah. The prodigal son. Kaya dito yung halimbawa rin ng Panginoon, yung tax collector at saka yung mga patotot, yung mga bayarang babae. Mga kapatid, hindi yan hindi yan birong mga akusasyon, kundi meron silang mga katibayan na makasalanan ng mga taong yan. Pero ginamit ng Panginoon yung kanilang buhay na kahit gaano ka man karumi, gaano ka man kadungis, gaano ka man kaputik, kaya kang linisin at kaya kang hugasan ng Panginoon sa oras na ikaw ay manunumbalik sa Kanya, sa oras na ikaw ay magsisisi, maniniwala. Patid, no? When realize, nagsisi at pinatunayan ang bunga ng kanilang pagsisisi. Si Sakeo, tax collector yan. Nang dumating ang Panginoon sa buhay niya,
changes everything. Nagbago ang lahat. At ang sabi niya pa sa Panginoon, kung meron man siyang nadaya, babayaran niya, no? Nang ikaapat na ulit, dami niyan. Para lang mapatunayan yung bunga ng kanyang pagsisisi, the fruit of repentance and the fruit of obedience. So ang application po natin dito, we need a genuine repentance, no? Yung tunay na pagsisisi, at ang tunay na pagsisisi may kaakibat na pagtalikod sa kasalanan. Tunay na pagsisisi is metanoia. Ibig sabihin, turning away. Yung mga papunta ng dilim ay na-realize ng kanilang pagkakamali at nag-U-turn, bumalik. Hinanap ang liwanag ng Panginoon. There must be a genuine transformation. Yung transformation po dapat kita sa ating salita, kita sa ating buhay, kita sa ating pagsunod, at kita sa ating mga paglilingkod. So, importante po yan, yung fruit of repentance and fruit of our obedience. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Nawa po'y napagpala po kayo ng ating maikling pag-aaral at pagbabahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat, at shoutout po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Palagi po ako humihingi ng paumanhin. Sobrang busy, nag-aaral na naman po ako, no? At ayan, may klase po ako ngayon from 8 to 11 a.m., no? Salamat po sa Diyos na kahit sa sobrang kaabalahan ay nakapagsisingit pa rin tayo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. And I hope huwag nyo pong ikalungkot na nag-vlog po ako while driving. Huwag po kayo mag-alala, nag-iingat po ako at maingat ko naman pong ginagawa ang akin pong tungkulin. Salamat po, shoutout sa lahat ng tagapakinig natin, nagsumusubaybay. Nawa po'y napagpala po kayo ng atin pong maikling sharing na ito. At salamat po sa Diyos, samahan kayo sa inyong mga paghayo. To God be the glory. At ito po ang inyong kapatid kaibigan, Kuya Bong.